Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Sabi ni Ping Lacson, halos lahat daw ng mga senador may insertion, yung sa 19th Congress. Yan o. Senado, hindi bababa sa 100 billion ang insertions sa 2025 budget, sabi ni Ping Lacson. Sa kabagaan niya, Mr. Maravillas. Diyan niya, Mr. Maravillas, ang dapat abolish Senate na. Ano ba? Talagang massive ang corruption po. Pero lagi nating tatandaan po mga kababayan, itong corruption na to, lalo na sa flood control, na galing po sa mga insertions, both sa Congress tapos sa Senado. Ang nag-expose nito mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nang sabihin niya sa SUNA, maya naman kayo. Ano ba? Ang ibig sabihin lang mga kababayan, itong mga anomalya, korupsyon, nakawan, hindi po kinukonsente ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi siya mismo yung nagpaimbestiga. Anyway, ibigay ko sa inyo itong revelasyon ni Ping Lacson. Kaya nga po si Ping Lacson, doon sa SUNA, na maya naman kayo, talagang pumalakpak po. Siya daw yung may pinakang malakas na palakpak sa SUNA, sabi ni Ping Lacson. Kasi naniniwala siya sa ipinaglalaban ng ating Pangulong Bongbong Marcos na linisin ang ating bureaucracy. Sabi nga ng ating Pangulo, paano tayo niyan napunta sa ganito? O di ba? Systemic at dekada-dekada mga kababayan itong nangyayari. Nakasanayan na nila yung pagnanakaw. Naging normal na lang. Ang tawag nga po, SOP. Standard Operating Procedure. Ang ibig sabihin ng Standard Operating Procedure, yung kickback. Naging Standard Operating Procedure na po yung pagnanakaw, yung kickback. Yan o. Nagulat nga ako pagka lalaki ng insertions. Yan o, sabi niya, ibinunyag ni Senator Ping Lacson na hindi bababa sa 100 billion ang insertions o isiningit na items ng halos lahat ng senador. Halos lahat halos lahat ng senador ng 19th Congress sa 2025 national budget. Hindi siya parte ng 19th Congress kasi nagbakasyon si Di ba kumandidato siya 2022 pagka presidente natalo ang ating pangulo. O ngayon 2025 tumakbong senador under unity, alyansa. Nakabalik siya sa Senado. Kasabi dito sa report ng News 5, base raw ito sa mga nakalap na dokumento ni Lacson, bagaman for later release ang mga ito, hindi niya naman pinangalanan ang mga nasabing senador. Sabi ni Ping Lacson, never pa niya akong nakakita kasi nung araw, di pa declared ang constitutional ang PDAP, Priority Development Assistance Fund, nandoon lang sa hundreds of millions. Ngayon nakita ko ang total kabuuan at least 100 billion. Sabi pa ni Lacson sa interview ng radyo. Nilinaw niya na hindi man automatikong illegal ang insertions. Nagiging questionable ito kung aabot sa 5 billion hanggang 9 billion ang individual insertions. Pinagati-atian yon ng mga senador ng 19th Congress. You see, butit na nalo po si Ping Lacson. At siya ngayon, ang Chairman Committee on Senate Blue Ribbon Committee. Matapos ikudita, mga kababayan ng mga senador si Escudero bilang Senate President. Pinalitan ni Ping Lacson si Marcoleta. Yan ginawa ng ating Pangulo po. Siniro budget niya. Tinanggal lahat yung sa flood control. Yan para matiyak na tama ang paggamit ng pera ninyo. Tiniyak ni President Bongbong Marcos na mapupunta sa tama ang kabanang bayan at mga benepisyo rito ang maraming Pilipino. Sinabi na ito nang bumisita sa San Fernando, La Union noong Friday. Kasunod ito ng anunsyo niya na paglipat ng 255.5 billion na pundo ng DPWH para sa flood control project sa 2026 sa mga priority programs ng iba pang ahensya. Kabilang na rito ang 36 bilyong pundo para sa cash aid program ng DSWD gaya ng AIX at TUPAD. Para direkta pong mapakinabangan ng mga mamamayang Pilipino, ilipat niya yung 36 billion. Yung iba, i-distribute sa iba pang mga agencies ng gobyerno
Basta ang ginawa niya mga kababayan, zero budget para sa flood control para sa 2026 kasi sabi ng ating Pangulo, yung 2025 budget niya, anyway, mayroon pa niya doon na pondo. Pero babantayan na to na hindi maibubulsa ng mga contractors at ng mga politiko na sponsor nitong mga contractors at mga taga DPWH. Yan yung sabi ng ating Pangulong Bongbong. Yan yung ating Pangulo. Hindi pera ng gobyerno ito. Pera ng taong bayan ito. Kaya tinitiyak natin tama ang gawa. Dalang-dala na yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan yung ating Pangulo. Bilang pagtutukan niya sa kalusugan ng ating Pangulo, 60 bilyong pesos ang ilalaan para sa PhilHealth. At 29.28 billion naman ilalaan para sa DOH. Para sa Zero Balance Program, wala nang babayaran po yung mga pasyente sa mga pampublikong ospital. Ito naman po para sa mga magsasaka. Higit 39 billion ang ilalaan para palakasin ang sektor ng agrikultura at 38.9 million naman direktang tulong para sa ating mga magsasaka. Sa Gonzaga, Cagayan po ito. Di ba, mga kababayan? Kaya mahal na mahal yung ating Pangulo ng mga mamamayang Filipino. Sub-sub siya sa trabaho. Yan yung reallocation niya, mga kababayan. 255.5 billion reallocation na pondo. Yan 255.5 billion mula sa DPWH flood control projects sa anong mga sektor at programa nga ba ito ilalaan. Ito yung distribution ng pondo. Ilinipat ng ating Pangulo 89.2 billion sa DOH and PhilHealth, 43.3 billion sa DA and NIA para sa stronger agricultural sector irrigation farm projects. Yung DOH PhilHealth, cheaper hospital bills, better hospital cancer care. 35.9 billion sa DSWD, Assistance Disaster Centers, Child Protection. 26 billion para sa DepEd, Classrooms Feeding Program, Aral. 9.2 billion para sa DOLE, Jobs Livelihood Training. 17 billion other sa Defense, Environment, Judiciary, Finance, etc. 10 billion para sa CHED, Scholarship, UP, NOAA, Disaster Research. 7.4 billion para sa COMELEC, Barangay and SK Elections. 3 billion para sa DOTR, MRT Rehab, Bike Lanes, Patrol Vessels. Tapos 2.2 billion para sa DICT, Free Wi-Fi, Broadband, Cybersecurity. So yan yung distribution ng 255.5 billion reallocation po ng pondo mula sa flood control para hindi na manakaw ng mga taga DPWH saka ng mga kontraktor. At siyempre, mas malaki yung kita ng mga politiko na sabi ni Ping Lacson, 100 billion yung insertions ng haros lahat ng senador sa 19th Congress. Ganon katindi. At naging po ito, palabigasan ng mga magnanakaw sa gobyerno. Tinanggal na ngayon ng ating Pangulo. Ito yung ating Pangulo. Sa pagunita ng 36th death anniversary ni dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos Sr., dumalo si Pangulong Marcos Jr. sa isang misa sa Immaculate Conception Parish kasama ang ilang miyembro ng pamilya at mga taga-suporta. Yan po. Ito, idagdag ko na lang itong balita. Sabi ni Trillanes sa DOJ, huwag gawing state witness mga kasabwat ng Duterte admin. Hinimok ni Trillanes ang DOJ na huwag tanggapin bilang state witness ang mga dating DPWH officials na sina former Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH Engineer Henry Alcantara at Bryce Hernandez, pati ang mag-asawang contractors na si Sara at Curly Discaya. Anya, pinoprotektahan umano ng mga naturang individual ang mga kasabwat nila sa Duterte administration kung kaya't hindi dapat sila matanggap bilang state witness. Sila Duterte ang nagpalago pala. Sila Duterte ang nagpalago ng mga sindikato sa iba't ibang government agencies, sabi ni Trillanes.
O boss kayo ngayon. Yung mismo ating Pangulong Bongbong Marcos ang gumalaw para magpaimbestiga through the ICI. Ito si Marcoleta na parang abogado ng mga diskaya saka nung testigo. Si only Gutesa nasunog yung testimonya. Pigay yung notaryo. May hirit pa si Marcoleta. Sabi niya, patawag po natin yung abogado at dalhin niya yung notarial register. Makikita po natin dyan kung sino nagsasabi ng totoo. Sabi ni Jose Castro. Alam mo, referring to Marcoleta, really, parang you're acting like a counsel, pero ayaw naming isipin yun. Nag-aabogado, kahit yung mga Duterte senators po, kahit nga hindi abogado, nag-aabogado, tulad ni Baturni. Pag kakampi nila, ganun ang ginagawa. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I Am Amazing Pure Organic Barley Powder Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. Endorsed by cancer survivor Maritoni Fernandez. Yan po ang iba pang mga endorsers nitong mga celebrity. Sa mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Eileen Closet po. Nakabase siya sa Amerika.